Official nang inanunsyo ng NBA 2K ang mga naging cover athletes ng NBA 2K27 at ngayong taon, tatlong malalaking pangalan ang napili para sa iba't ibang edisyon ng laro. Sa Standard Edition, makikita ang bagong mukha ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama. Sa Deluxe Edition naman ay ang WNBA superstar na si Caitlin Clark. At para sa Ultra Edition, isang alamat ng NBA ang nagbabalik sa cover, si Derrick Rose. Pero bakit nga ba silang tatlo ang napili? Pagkwentuhan muna natin to habang wala pang team si Lebron ulit, malma ng katatagalan. Pero bago yan, bakit nga ba importante sa mga players na maging cover ng NBA 2K? Bukod sa may chismis dati na pag naging cover daw may malas daw na dala, either may injure o sure na matitrade. Well, ang pagiging cover athlete ng NBA 2K ay isa sa pinakamalalaking karangalan na maaaring matanggap ng isang basketball player. Hindi lang ito nangangahulugan na isa ka sa pinakamahusay sa loob ng court, kundi isa ka na ring global icon ng basketball dahil milyong-milyong tao sa buong mundo ang naglalaro ng NBA 2K. Mas lalo pang lumalawak ang kasikatan ng isang player at tumataas ang kanyang market value. Ang mapabilang sa listahan ng mga dating cover athletes tulad ni Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Allen Iverson o kung sino pa ay nangangahulugang kinikilala kang isa sa mga mukha ng iyong henerasyon at bahagi ng kasaysayan ng basketball. Tsaka syempre, paldo ka dyan. I'm sure may extra bayad yan. Well, lahat naman ng players na nakikita mo sa NBA 2K ay may bayad. Pero mas malaki for sure yung cover athlete. May content na tayo about NBA 2K kung paano ginagawa o paano binabayaran. Search mo na lang kung interesado ka. Ngayon, ano nga ba ang dahilan ng 2K sa pagpili ng tatlong cover athlete ngayong taon? Unahin na natin si Victor Wembanyama. Sa edad na 22, itinuturing na siya na isa sa pinakamalalakas na player sa buong NBA. Sa nakaraang season, pinangunahan niya ang San Antonio Spurs hanggang NBA Finals matapos magtala ang kupunan ng napakagandang 62 wins at 20 losses sa regular season. Naging Western Conference Finals MVP din siya matapos mangibabaw sa playoff run ng Spurs. Hindi lang yon. Pangatlo rin siya sa MVP voting, kasunod lang siya ni Shai Gilgeous-Alexander at Nikola Jokic. Siya ang nag-uwi ng Defensive Player of the Year matapos mag-average ng 25 points, 11.5 rebounds, mahigit 3 blocks at halos 4 assists per game. Sa loob lamang ng ilang taon sa NBA, si Wemby na agad ang naging mukha ng bagong henerasyon ng liga. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit siya ang napiling maging pangunahing cover athlete ng NBA 2K27. Sunod, si Caitlin Clark. Patuloy na gumagawa ng kasaysayan ng Indiana Fever superstar. Kamakailan lang ay nagtala siya ng 45 points at 10 assists sa isang laro. Dahilan upang maging kauna-unahang player sa kasaysayan ng WNBA na umabot sa hindi bababa sa 40 points at 10 assists sa isang game. Bago pa man siya maging professional, isa na siyang college basketball sensation sa Iowa, kung saan binasag niya ang iba't ibang scoring records at naging isa sa pinakasikat na player sa kasaysayan ng NCAA Women's Basketball. Pagpasok niya sa WNBA noong 2024, agad siyang naging Rookie of the Year. Ngayon naman ay isa na siyang 3-time All-Star at isa pang pinakamalaking dahilan kung bakit mas maraming fans ang nanonood ng WNBA. Yun nga rin ata yung dahilan bakit nagsisimula na din silang mag-demand ng mas malalaking sahod. Sa mga nakaraang taon, sinimula ng NBA 2K ang tradisyon na maglagay ng WNBA players sa isa sa kanilang covers. At ngayong NBA 2K27, si Caitlin Clark ang napiling kumatawan sa women's basketball. At panghuli, syempre yung loading ng lahat, ang isa sa pinaka-emotional na cover reveal ngayong taon, si Derrick Rose. Para sa maraming NBA fans, si Derrick Rose ay isa sa pinakamalaking what if sa kasaysayan ng liga. Noong 2011, sa edad na 22, naging pinakabatang MVP sa kasaysayan ng NBA matapos pangunahan ang Chicago Bulls bilang isa sa pinakamapanganib na point guard sa buong mundo. Bago pa man ang sunod-sunod na injuries, parang walang makakapigil kay Derrick Rose. Ang kanyang bilis, explosiveness at fearless drive sa rim ang dahilan kung bakit siya ang naging isa sa pinakakapanapanabik panoorin. 3 beses siya naging All-Star, naging Rookie of the Year noong 2009 at napabilang sa All-NBA First Team noong MVP season niya. Hindi ito ang unang pagkakataon na napunta siya sa NBA 2K cover. Noong NBA 2K13, kasama niya din sina Kevin Durant at Blake Griffin sa cover ng laro. Ngayon, makalipas ang mahigit isang dekada, muli siyang bibigyan ng pagkakataon maging mukha ng NBA 2K. Isang magandang tribute sa kanyang naging legacy sa basketball.
Pero maraming fans ang nagtatanong, bakit nga ba hindi si Jalen Brunson ang napiling maging cover athlete ng NBA 2K27? Matapos ng pangunahan ang New York Knicks sa kanilang unang NBA championship sa loob ng mahigit 50 years at maiuwi pa ang Finals MVP. Marami ang naniniwalang siya ang mas deserving. Hindi naman lahat, pero madami sa social media. Wala mang opisyal na paliwanag ang NBA 2K kung bakit hindi si Bronson ang napili, pero sinabi lang din nila bakit yung tatlo ang napili nila. Sinabi ng NBA 2K na ang team cover athletes ngayong taon ay mga player na nagbago o nag-redefine ng basketball sa kanilang henerasyon. May nagtanong din kung totoong may 100 rating si Michael Jordan. Totoo naman na may 100 overall na Michael Jordan sa NBA 2K27, pero hindi ito sa regular roster. Isa itong espesyal na My Team card na exclusive sa game mode na yon. Kung naglalaro ka ng 2K at matyaga kang bumibili every year, alam mo yan. Ako kasi namamahalan kaya hindi ko kaya taon-taon. Sa standard NBA rosters, ang pinakamataas na official overall sa regular roster ngayong taon ay 98. Yan ay sina Nikola Jokic at Shai Gilgeous-Alexander. So, anong masasabi mo dito? Mas deserve nga ba ni Jalen Brunson ang maging cover ng 2K27 o tama lang na si Wemby ang napili? Comment ka naman sa baba, paki-like and share naman ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.